Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Nagtabi sa ubos. Inot permi, syempre, kaya ko lagi sinasabi, nagpapasalamat ako sa mahal na Diyos. Kumbaga, lalo na ngayon, ramdam ko po ang suporta kasing tiwala na tinaon ng mga kapwa ko Dariteños sa isang love release. At syempre po, kumbaga, magsisimula pa lang tayo. Kagaya ng mga sinabi ko na plataforma para po didi sa ating banwang daraga. Iyaon dyan ang pagsuporta po sa ating mga senior citizens, PWDs, solo parents. Iyaon na dyan yung ating lunadan na pinapagamit po natin ng libre didi sa banwang daraga. Kapag po may mga emergency purposes, kapag din po sa mga organizations, pinapagamit po natin yan ng libre na mag-contact lamang dito sa opisina at ipapadala po at ipapagamit po namin yan ng libre sa inyo para sa banwang daraga na kumbaga merong boses ang bawat sektor ng ating mamamayan. At syempre, ang highlighted po ng programa ng isang Love Ruiz, scholarship program. Ito po, magpupuon sa 10 benepisyaryo kada barangay sa bilog na 54 barangays na sa ating banwaan. Kumbaga, ito po educational financial assistance para kahit papano makatabang po sa mga college students po natin. Itong scholarship program na yan, galing yan sa sariling bulsa ng isang Ruiz. And just as we promised, we'll start the process on July 15 kapag po yan na dyan. Alright, maraming salamat po sa ubos. Thank you everyone. Good morning. Diyos marinaga po sa inyo gabos. Gusto ko po magpasalamat sa gabos ng mga Legaspeño sa itinaupo nindong tiwala asin suporta kang last election ta hindi po sa syudad kang Legazpi. Asahan po nindo na matrabaho ni Matanos si Councilor Alan Ranyola sa mga Legaspeño. Salamat po and Diyos marinaga po sa inyo gabos. Thank you very much po sa tapos po na nagtabang, suporta, mga volunteers po na yun po na si Council JP na gana po sa second term or city council po. Saan po nito na niya ang kumilari din para lalong mag-suporta, lalong mag-sog ang programa po ang sektor ng edukasyon dito po sa PSP. So, thank you very much po and God bless po. Maraming hapon sa amin, sa mga daraga-daraga. So, salamat sa suporta kasi magtiwala na kailangan nito sa likod na pagmanago sa pagiging konselor sa banwang daraga sa pagdulog sa ultimong turno. So, sabi ko nga na sa ultimong turno na ang sa ako na mayor is kalyado ko mawala pinagaligya siya lalo na sa lado ng edukasyon kasi sa tourism na ang ngamin manginginabang na boss lalo na sa pag-abot sa employment generation. Yan ang legacy ang iwawalan ko bago ako baba as consumer kasi na magsangat mga posisyon after 3 years or 2028. Salamat po. Maraming hapon. Hello po sa Indigo Boss sa Giraray. Ako po si Board Member Attorney Melissa Abadesa, kang Segundo Distrito kang Albay. Taos puso po ako nagpapasalamat sa Indigo Boss, lalong-lalo na po sa gabos ng mga constituents ko sa Segundo Distrito kang Albay sa dakulao na pagpadaba, tiwala asin suporta. Laumon po nindo, nagigibuong ko na ang party ko para maghibo, ngayon matanaw san sa kuyang trabaho. Diyos mabalos po sa Indigo Boss. Okay, just maraming na hapon po sa inyo kabos. Kakatapos lang sa muyang regular session mo niya na hapon. And siyempre, gusto ko lang magpasalamat sa 68,000 Legaspeños na nagsuporta sa inyong lingkod.
Sa halin doon na ipapadagos ni Councilor Lau Beltran ang sa kuyang mga napunan ng mga programa. And syempre, ipapadagos ko ang pagpadaba sa tuyang mga ligas penyo. So sa Giraray, salamat po from the bottom of my heart and just marin hapon po sa inyo. Yun sa Gabos, so salamat sa Gabos at tinawalong support sa kuya ngayon nakaaging eleksyon. And best assured po na padagos ang tutuyang trabaho ng isang ngunit pang lungsod. Thank you po. Kapahin niyo po ako sa aking panalangin ngayong gabi. Maraming Diyos na po kung niya rin sa lahat. Maraming salamat po. Maraming po. Muli po ay binigyan ko sa mga oras. Magandang panahon at magandang pangalaman. Muli po natin maging maayos ng ating programa. Magandang maging instrumento ang aming station para magkatuloy kayo ng natin. Salamat po. Lesson po ang aming station. At ganoon din po ang mga darating pa biyaya at stop aming station. Deliver Jesus. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Parang nag-e-echo yata ako. Ayan, okay na. Hindi na ako nag-e-echo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Eden Arias po, dito lamang po yan sa programang Tara, Alamin Natin. Ayan po, araw po tayo ng Miyerkules sa July 2, July 2, 2025. Ayan, ang daming mga aksidente. Basta palapit na yung month of August, marami na yung aksidente nangyayari sa paligid natin. Kaya mga kababayan, lalong-lalo na yung mga motorsiklo, ingat-ingat po tayo. Huwag po tayo magbabiyahe hindi po tayo nakakapagdasal at higit sa lahat, yung wag ho makipagkarera. Dapat laging yung parang talagang concentrate ka sa pagmamaneho. Kasi pag motor yung dinadala mo palagi, laging kaliwat kanan, parang four wheels din. Kasi kailangan mo lang talagang alerto sa paligid mo. Kung ano mga problema sa labas, iwanan nyo muna yan. Kailangan maging aware sa pagdating sa kalsada. Huwag makikipag-unahan. At lalong-lalo na akong alanganin. Hi! Magandang gabi sa iyo, Sir Bob Sevilla. Belated happy birthday nga pala nung di kita nabati. Ayun, mabati pala kita. Ayan. Hi, Ma'am Lea Basaysay, ang dalagang Pilipina na kinababaliwan ni Rafa. Ayan. Good evening, Ma'am Eden Balingas, Arias watching from Bakakay. Lahat po ng mga taga-Bakakay, magandang gabi po sa inyo. Ayan, lalong-lalo na sa friend kong singer na magaling kumanta dyan sa Bakakay Albay. Walang iba kundi si Sir Alan. Ayan. So, kailan kaya tayo ulit mag-do-it? Tagal ko nang yung programa ko sana na kanta-kanta. Kaya lang wala pa kasi hindi ko pa alam yung paano ko kasi wala pa akong magaling na IT na pwedeng i-connect. Pero malapit na. Kasi yun nga, pinag-uusapan na nga namin na lilipat kami ng Legazpi and then doon tayo magsisimula at magpaparami. Ayan, syempre, unti-unti marirecognize ng mga taga-probinsya ng Albay ang Eva Multimedia Production. Sa ngayon, tulad ng sinabi ko kagabi, ako muna, pansamantala. At kaya medyo open open sesame pa. Marami pa kayong maririnig yan sa labas kasi wala pa tayong magandang space para dito sa Eva Multimedia. Ayun nga, hinihintay pa natin. Kaya, ayun. Soon, malapit na rin. Ayan po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay siya nga pala sa ngalan ng ating IT. Ngayong araw na ito, si Ejan Arias. Yan po yung IT natin na pansamantala. So, yan po, paalala po kasi meron na namang COVID.
na nangangamay na naman yung pagbabalik ng COVID-19. Kasi nung pagtapak talaga ng pagpasok ng buwan ng July 1, hindi pala, June 30, June 30 yung Monday. June 30, tapos ang June 30, doon po nagkaroon ng nag-positive yung isang estudyante dyan sa Daraga High School. Ngayon, pinag-face mask ang lahat ng estudyante sa Daraga High School. Kaya, nakakalungkot na naman, no? Wag naman sana dumating yung panahon na bumalik na naman yung COVID-19 para yung mga tao na naman, hirap na naman maghanap buhay, may stress na naman, stress na naman, halos lahat ng problema. Talagang kung wala kang pananampalataya sa Panginoong Diyos, talagang mababaliw ka. So, kaya kapit lang mga kaibigan, mga kababayan, lalo na yung mga kaibigan nating OFW dyan sa iba't ibang sulok ng mundo. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Kaya kayo, ipag-pray natin sa lahat, buong mundo, na wag na sanang bumalik yung COVID-19. Kasi ito, nagsisimula na naman. Yung batang grade 10, yan, kailangan na ma-interview natin yung yung BRHMC. Dapat makuha na natin ng salaysay yung kung sino man ang humawak na doktor diyan, or talaga bang may COVID talaga na nangyari, kasi yung bata na nakita doon sa Daraga na sinugod sa BRHMC ay talagang tapos sa paghinga, namumutla, at hindi natin alam kung may lagnat pa. Basta pagdating doon sa may nag-positive daw ng COVID-19. Kaya nagkaroon ng bawat GC, lalong-lalo na yung GC ng anak ko, lahat sila mag-face mask. Kaya sana naman, wag naman. Kaya makikita natin sa ibang mga public government agencies, ang iba nagpe-face mask na din. Nagsisimula na naman ang face mask. Ang hirap naman din pag nagpe-face mask kasi alam mo, hirap makahinga kasi hindi mo maano yung fresh air na yun yung kailangan natin. Na hindi yung nasusuffocate tayo dun sa parang sariling hininga mo rin yung naaamoy mo. Ayan. Buti kung ang hininga mo ang bango. buti na lang mabango pa rin kahit paano yung hininga ko kahit may sira ang ngipin ko. Ayan. So, kailangan natin yan mag-maintain ulit ng cleanliness. Hi, Boss Gilbert Musni Orense. Ayan, magandang gabi sa iyo. Pasensya na po dahil hindi ako makapag-program diyan sa ngayon internet nyo dahil nakakaya na hindi ko pa na kukuha yung natin, yung dapat nating kunin. Dapat meron akong maibigay na sales. Ayan. So, tsaka busy rin po ang inyong lingkod. Katulad ngayon, tapos ko lang sa BIR, kaya hanap ko na yung nasa akin na ngayon yung resibo. Pwede na tayo magbigay ng resibo sa mga humihingi ng resibo. So, ayan. Thank you sa aking mabait na General Manager na si Boss Gilbert Musni Orense. Wala kang katulad. So, maraming salamat sa iyong pangunawa. Ayan, yan po, katulad ng dati, babalik tayo sa habang maaga-aga pa, bili na tayo ng face mask, bili na tayo ng alcohol, and then be prepared. At siyempre, wag mo natin kalilimutang manalangin para po sa protection, at higit na lahat, wag naman matuloy ang malawakang
COVID-19. Ayan po. Bukas, alamin natin yan sa pagbabalik ko ng programa bukas. Alamin natin kung ano na yung kalagayan ng estudyante sa BR. So, ayan po, siyempre talakayin natin ngayon ang susunod na House Bill 55 or Equal Pay for Equal Work Act ni 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. So, maraming salamat sa iyo, Kong Adrian Salceda, dahil sa iyo naisip mo yung hindi pagkakapantay-pantay ng sweldo sa national at probinsya. So, sa totoo lang, maraming mga kababayan natin or mga kalugar natin sa iba't ibang probinsya na naghahangad na may taas yung sahod dahil alam nyo kung bakit. Nagtataas yung sweldo, nagtataas yung gasolina, lahat ng mga bilihin nagtataasan, pero yung sweldo ng isang probinsyano, parehas lang naman ang trabaho. Halimbawa, ang trabaho mo doon cashier or sales lady, ganyan. Parehas. Pagdating dito, ganun din yung trabaho pero magkaiba ng parehas ang trabaho pero magkaiba ng sweldo. Eh yun yung kumbaga ang ginawang House Bill 55 ni Kong Salceda, ayan po yung kumbaga gusto niyang alisin yung regional wage rates at ito'y itulad na lang sa national basic wage na kasi sa totoo lang na masdan ko yung bilihin mula doon hanggang dito. Nagpa-Maynila ako, halos mas mahal pa nga yung ibang bilihin dito sa Bicol kaysa sa Maynila. Diba? Hi, good evening, Sir Wilson Badela. Ayan, musta na ang ganda. Thank you so much for watching, Sir Wilson. Ayan, marhay na banggi, amiga. Ayan, good evening. Okay man. So, yan. Salamat po sa inyong pag-antabay. Paki-share na lang po ang aking live and then paki-like at pwede mo kayong mag-comment sa pinag-uusapan natin regarding sa pinapasang House Bill ni Congressman, 3rd District Congressman Adrian Salceda. So yan, sana maaprobahan agad to. Ito lang yung congressman na nakaisip ng ganitong paraan na yung katulad natin na nasa probinsya na naghahanap buhay kaparehas ng kaparehas lang ng trabaho sa national, magkaiba yung sweldo. Tama yun na dapat parehas na lang sa national. Kasi wala namang pinagkaiba di ba? Mahal ang bilihin, parehas lang. Minsan na masdan ko, mas mahal pa talaga dito. Yung ibang bilihin dito sa Bicol. Bakit? Kukuha doon, aangkatin doon sa Maynila, tapos pagdating dito, mahal na. So, hindi naman lahat na pero nagkakapantay na sila ng price. Na-observe ko na maraming mahal na din dito sa Bicol. So ayan, kaya saludo ako sa iyo, Congressman, 3rd District Congressman Adrian Salceda, dahil alam nyo pag na aprobahan sa Senado ay sa Congress, pag na-aprobahan to sa Congress, maganda kasi ito'y makakatulong siguro from now on after siguro 5 years, baka mangyari na to. Sana bigyang pansin to ng mga nasa taas na bilang tulong sa ating mga nasa probinsya na iparehas na yung sweldo ng mga naghahanap buhay. Kasi sa tagal nga naman, katulad dati kasi ko na to dati sa isang congressman that time na itanong ko ang reason
hindi papayag yung mga malalaking company na lalo na yung ibang maliliit na company na nandito sa probinsya ng Albay. Depende daw siguro kung sila pumayag na i-ano sa rate na gano'n. Pero kung batas rin naman ang masusunod, why not, di ba? Pwede naman sigurong mangyari yun kasi halos parehas na naman yung nandun sa Maynila at saka dito parang pareho lang naman eh. So, ang lugar natin dito, city na. 'Di ba? Lalong-lalo na yung Daraga dahil nandiyan na yung international airport. So, sigurado mahal na naman yung mga pilihin yan. Ha? Sa city ganun. So, yan. Sana kasi kung sa regional wage rates natin is 300 plus, sa national is nasa 600 plus na. So, napakalaki, di ba? Ang laki ng pagkakaiba dito sa atin kumpara doon sa sa Maynila, di ba? Kaya dapat bigyan naman natin ng pansin yung talagang makakatulong. Tama yung naisip ni Kong na ito ay makakatulong. Siguro maraming mga nagrereklamo kay Kong. Alam niya naman bilang mayor siya that time na mayor siya ng Pulangi. Marami rin sa kanya nagsuggest. Kaya alam niya naman talaga na yung hirap ng mga manggagawa dito sa probinsya. Sa iba't ibang province na yun nga ang dapat mangyari na dapat itulad na lang sa national basic wage. Ayan. Kasi talaga naman tagal ng panahon. Dapat pantay-pantay. Asan ba yung pantay-pantay na sinasabi? Di ba? Dapat pantay na talaga yung sahod dahil sa mahal ng mga bilihin. Lalong-lalo na yung kuryente nakakagulat kasi sa Maynila ang kuryente, alam nyo ba, ang mura lang. May ref ka, siguro meron kang ref, electric fan, cellphone, ang babayaran mo lang nasa 600 plus to 800. Paano yun? Sa pinsan ko. Meron na yung ref, samantalang dito, pag nagkaroon ka ng ref, babayaran mo na sa 3,000, 2,000, wow, ginto, di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Tapos yung yung tubig natin, ang mahal din, di ba? Ano nangyari sa Bicol? Parang mas malala pa yata sa Maynila. Kasi dun sa Maynila talagang ang mahal talaga ng singil ng kuryente rito. Lalong-lalo na yung sa July 5, abangan ninyo yung mga konsumidores. July 5, pag-uusapan na naman sa Astrodome. Yung AGMA, nandiyan na naman yung tataas na naman yung dagdag ng bill sa kuryente. Diyos ko, maawa naman kayo sa mga konsumidores. Saan nyo ba yan dinadala? Dahil dati umutang kayo ng magkano inutang ng Aleco. Umutang na naman nung last na nag-agma diyan sa Astrodome. Siguro kung natin iisipin natin o alalahanin natin nasa ilang milyon ba yun? Alam ko malaki-laki rin yun parang 200 million ba? Ayan, tapos ikakaltas sa mga konsumidores. Tapos ngayon, may dagdag na naman, 10 pesos para sa mga babayaran natin. Dagdag bill ng kuryente na i-approve. Ay nako, malaki na naman yun. Yun ang nabasa ko lang nabasa ko. Kasi meron silang dinikit dito sa Daraga na magkakaroon ng AGMA sa July 5 dito sa sentro ng Daraga. Kaya nabasa ko lang. So, sana naman bakit gano'n pagka sila na papaagma, yung nasusunod pa rin, yung Aleco,
dinadaan sa boto, pero yung Aleco pa rin, walang magawa yung mga consumidores na dapat tayo yung nasusunod. So, dapat mapagmasid tayo, pag-aralan din natin kung ano yung mga pag-uusapan sa AGMA sa July 5. And then, maging mabusisi tayo. Tanungin natin kung ano nga dapat talaga yung yung tama ba na aprobahan natin yan? Tama ba na yung ipinapatupad nila, lalong-lalo na ngayon? Kala natin okay na, pero ganun pa rin. Ang daming naiinis, ano? Yung iba nga, nag-group na sa Aleco group. Talagang paburo, run out, patay sindi. Minsan, naranasan ko yung patay sindi this year, sa loob ng isang araw, 5 o 6, nagpatay sindi talaga. Kaya hindi ko nga alam kung talagang sa punong kahoy pa yan, sa mga sanga na pag mahangin pa, naglalabyugan, kung sa Bicol, naglalaylay ang mga sanga, tapos yun, habang gumagalaw, yun dun, nag-close ng run out. Siguro naman, bakit hindi natin ayusin kung talaga bang yan na nag-close ng run out? Diba? Marami naman tayong mga tao na pwedeng mag-inspection dyan. Yun nga, nagmalasakit na nga yung Ako Bicol party list dyan sa dagdag 500 million. So, siguro marami nang magagawa dyan sa Aleco, di ba? Laking tulong na yan ng Ako Bicol party list. Dahil kay Congressman Caldico, and then kay Gil Bungalon at dating executive ng Ako Bicol party list na si Congressman Pido Garby na sa ngayon ay siya na po ang representative, second nominee ng Ako Bicol party list. Ayan. So, hindi naman tayo pinabayaan ng Ako Bicol party list. And then, siguro ngayong July 5, talagang nandyan si Mayor Michelle Ismail, pakikinggan yung mga konsumidores, lalong-lalo na yung mga taga-Legazpi, and then, sana nandun na rin yung Ako Bicol party list. Dahil kung ano man yung mga kakulangan o ay siguro nandyan din siya para magbigay ng opinion o ano pa man, at sana matulungan pa rin tayo ng Ako Bicol, lalong-lalo na ngayon na nakita ko may dagdag 10 pesos. Ang hirap naman kasi ako nga, wala naman akong rep. Meron lang akong washing machine. Pero ginagamit namin yung washing machine siguro 4 times a month. Kasi naglalaba kami tuwing linggo lang. Tuwing Sabado, ganyan. Tapos, hindi naman kami nagpa-plancha. Ang gamit lang namin, minsan, ngayon nga lang ako nag-araw-araw na, ngayon lang ako nag-everyday program. And then, ginagamit namin yung ilaw, ilang ilaw yan. Ang ilaw namin is, yung parang, naman siya LED, pero hindi siya katulad ng bumbilya na ang nakasumatak ng kuryente. So, meron lang kaming bumbilya sa CR at saka sa kusina. Pero bihira lang naman namin gamitin. Saka nagpapatay kami ng ilaw tuwing gabi. Ginagamit lang namin ng ilaw pag may gagawin namin. So, gagamitin lang namin yung ilaw sa kusina kung gagamitin namin yung kusina. Talagang todo tipid. Ang kwarto laging naka-off naman yung ilaw. Tapos ang ilaw namin sa kwarto, hindi naman magastos yung kasi yon pag nag-off siya, parang tawag doon, yung solar siya, di ba? Hindi naman siya masyadong makonsumo sa ilaw. Ay, sa ilaw, sa kuryente. Sorry. Ayan. So, magtataka ka dito talagang
grabe, ginto talaga yung presyo ng ano. Ito ko lang naranasan na yun lang ang gamit ko, ang binayaran ko. Nasa 1.7. Dahil ko pa yung may refrigerator. Buti na lang dito sa amin. Ngayon ang binabayaran ko ngayon dahil meters kami. Sub-meter. Binabayaran ko lang nasa 700. Pero malaki pa din, tumaas talaga. Kasi dati yung pinaghahati-hatian namin dito nasa 400 to 500, tapos ngayon nag 700 na to. Malaki na rin. Malaki pa rin. Kahit pa paano, kasi yun lang naman ang gamit ko. Electric fan, ceiling fan. Tapos, wala nga kami dating electric fan, ceiling fan lang. Ceiling fan sa kwarto, ceiling fan sa kusina, ceiling fan, bali tatlo ang ceiling fan namin. Pero ang binayaran ko 1.7. Saan ka pa? Parang medyo malaki-laki lang naman humugot ng kuryente yung washing. Nagwa-washing kami dahil tamad yung mga kasama ko dito sa bahay once a week. Hindi naman kami daily, di ba? Para sabihin na malaki talaga yung babayaran namin. So, ayan. Kaya, yan. Good evening, Sel Toledo. Ayan. Kumusta na? Paki-share naman. Huwag niyo po kalimutan, share, likes, at follow ang aking Facebook page o profile. Ayan, susunod. Ibang lugar na tayo. Hindi na tayo dito. Hindi nyo na maririnig yung may nagmamyaw. Hindi nyo na maririnig yung may nagkakahol ng aso. Hindi nyo na maririnig yung sinasabi ni best friend mo, Sel Toledo, na may dumadaan na putput. Hindi mo na maririnig yung mga tricycle na dumadaan. Ayan, hindi nyo na maririnig yung talagang may soundproofing na. Soon, inshallah, kumbaga sa Arabic. Ayan. Ay, alam mo, nakakalis na rin mag-abroad. Ayoko na dito sa Bicol. Kaya lang, parang hindi pa rin natigil yung gera. Yung gera sa kasi binomba yung Qatar. Doon pa man din ako papunta pangyari. Sana matapos na ugad. At sana hinihiling ko na ipagdasal natin na huwag mangyari yung World War III. Dahil pag malawakang war, nakakatakot. Alam mo kung bakit? Tataas na naman ang mga bilihin. Sobrang taas na mga bilihin. Sigurado yan, basta may mga war. And then, syempre, maapektuhan ang ekonomiya natin. Maapektuhan yung ating kalusugan. Syempre, may stress din tayo dyan eh. Diba? Bakit? Sa taas ng mga bilihin, hindi kanyan may stress. Kaya, mga kapatid, dapat mag-prayer para po sa kaligtasan nating lahat. So, ayan, yung may reklamo po ng about sa pension ng senior citizen. Pabalik po tayo. Maghanap buhay muna tayo. IT! Ayan. Maghanap buhay muna tayo. Maya-maya po, babalik po tayo para balikan natin. At alamin natin kung ano yung problema na kinakaharap ng isang senior citizen dito sa Laguna. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law.
Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang Muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Nagtabi sa boss. Inot Permi, syempre, kaya ko lagi sinasabi, nagpapasalamat ako sa mahal na Diyos. Kumbaga, lalo na ngayon, ramdam na ramdam ko po ang suporta as in tiwala na tinaon ng mga kapwa ko Daratenes sa isang love release. At syempre po, kumbaga, magsisimula pa lang tayo. Kagaya ng mga sinabi ko na plataforma para po didi sa ating banwang daraga. Yaon dyan, pagsuporta po sa ating mga senior citizens, PWDs, solo parents, yaon na dyan yung ating lunadan na pinapagamit po natin ng libre didi sa banwang daraga. Kapag po may mga emergency purposes, kapag din po sa mga organizations, pinapagamit po natin yan ng libre na mag-contact lamang dito sa opisina at ipapadala po at ipapagamit po namin yan ng libre sa inyo para sa banwang daraga na kumbaga merong boses ang bawat sektor ng ating mamamayan. At syempre, ang highlighted po ng programa ng isang Love Ruiz, scholarship program. Ito po, magpupuon sa 10 benepisyaryo kada barangay sa bilog na 54 barangays dito sa ating banwaan. Kumbaga, ito po educational financial assistance para kahit papano makatabang po sa mga college students po natin. Itong scholarship program na yan, galing yan sa sariling bulsa ng isang Love Ruiz. And just as we promised, we'll start the process on July 15 kapag po yan na dyan. Alright? Maraming salamat po sa us. Thank you everyone. Good morning. Hi, good evening ulit. Nagbabalik ang inyong lingkod, Eden Arias po. Dito lamang po yan. Ay, sorry. Good evening ulit. Eden Arias nagbabalik po sa programang Tara Alamin Natin. So yan, kanina nasabi ko nga yung senior citizens, ano? Balikan natin yung kaninang Nga pala, ito yung senior citizens na tinanggal ng parang yata ang nagtanggal dito is pinaka-leader nila. Alam mo ba kung anong sabi dun sa nagpapamiting sa kanila? Huwag daw magsumbong doon, huwag daw mag-report doon sa MSWD sa office. Bakit? Anong meron? Dapat malaman kung bakit natanggal tong senior citizens. Kasi, pumunta to ng Isabela. Ang sabi doon sa Isabela, ang sabi, babalik rin lang kasi magbabakasyon lang yung isang senior citizen. Pero, nag-iwan naman ng authorization letter na, tapos nandoon yung, yung ID na pwedeng makuha yung, yung pension ba sa senior citizens, di ba? Meron sila nakukuha every 2 months, tama po ba? O 3 months. Ayan. Pangatlong dapat na makuha niya, hindi pa rin sa kanya binibigay. And then, nung magre-reklamo siya, sabi, wag daw magsasabi dun sa taas. Tapos, nung nagreklamo siya dun sa taas, sa MSWD, tinatanong bakit sino ba nagsabi? Sino ba nagsabi na huwag kayong magsumbong dito at magsabi kung ano ang problema? So, ayan. Kaya dapat, huwag kayong maniniwala dun sa mga, sa mga humahawak sa inyo. Kung may problema, diretso po kayo dun sa MSWD, magtanong at bakit. Di ba? Para malaman ninyo kung ano yung naging violation ninyo, bakit wala kayong na-claim, bakit inalis kayo, kasi sabi tanggal na daw. Kaya huwag na mag-report sa MSWD. So, ayan, tinuruan ko. Sabi ko, pwede kang mag-report sa 8888 at itanong mo doon kung talagang natanggal ka na doon sa mga magpe-pension dito sa MSWD. Alam mo ang sabi, kasi
pang-tatlong ano na dapat to pang-tatlong payout na. Hindi niya napi-payout kasi tanggal na nga. So, maghihintay pa sila maghihintay pa sila ng result. Alam ko kasi, nung tumawag after 3 days, hindi ko na nabalikan kung ano nang nangyari doon sa sa pag-report nila doon sa 888 kasi ako that time may tinulungan din ako ng 4-piece, tinanggal din. Naibalik po siya after 2 months. Naibalik po siya sa sa 4-piece. Dahil pinag-initan din siya, then tinanggal din sa 4-piece. Bakit? Kaya tinanggal siya sa 4-piece kasi yung beneficiaries niya wala sa kanya. Dahil nandoon sa magulang nasa Anislag. Siya nandito sa sentro ng dalaga. Ang reason niya, paano ko i-stay dito yung apo ko, sabi niya, yung apo niya, na wala naman siyang bahay, kundi ang tinitirahan niya nasa gilid ng kalsada, baka mapahamak, kaya doon muna doon sa nanay. Nanay nung, kumbaga sabihanan niya, doon din umuwi yung talagang nanay. So ngayon, siya lang nag-claim dito sa daraga, tapos ibinibili niya or binibigay niya doon sa nanay ng bata or doon sa apo niya. Ibinibili rin kung ano yung mga pangangailangan ng apo niya. Kaya yung tinanggal siya, doon din, tinawagan ko, gamit yung phone ko, tinawagan ko rin yung 888, nagreklamo kami, pero siya yung pinakiusap ko. Kaya, after 2 months, 3 months, kasabay na siya ulit doon sa 4-piece. Na hindi naman siya dapat tanggalin dahil isa siyang PWD at single parents, PWD, single parents, walang tirahan, halos nasa kanya na lahat. Pero sasabihin mo, tatanggalin mo dahil meron na daw ari-arian o ano. Mali, di ba? Mali yung info. So, ayan. So, kaya ang nangyari na ibalik po namin siya. So, yun po yung pasalamat din namin sa 888 kahit papaano. Ngayon naman, na ibalik po siya. Ngayon naman, ito naman yung problema ng isang senior citizen. So, ayan. Ang reason din daw, kaya tinanggal siya kasi hindi na daw nagki-claim ng pension. Dahil kailangan palang mag-claim ng pension yung talagang yung tao mismo, yung talagang yung senior citizen, hindi pwede yung iba. Kahit may authorization letter, hindi siya ina-allowed na mag-payout. Kaya hinintay pa rin to si nanay, dumating na, pagdating niya, patatlong payout na yung kukunin niya. So, ang nangyari doon, tanggal na daw siya. So, saan pupunta yung pera? Kasi, sa ngayon, tinanong niya kung kailan siya pwedeng makabalik at makuha niya yung dapat na kunin niya na payout. Ang sabi, pag babalik siya doon sa mga magpe-payout ulit, pag may namatay na daw na isang senior citizen. Kasi yung slot, nalagyan na ng slot, yung slot na para sa kanya. Kalain mo yun. Parang kaloka talaga. So, ayan. Kawawa naman, di ba? Kawawa yung mga taong ganito na, ang alam ko kasi, basta senior citizens ka, wala namang ganun na sinasabi na may mga slots yan. Di ba? Ang alam ko, pag senior citizens ka, walang-wala ka, kasama ka dyan dan sa magpe-payout. So, dapat alamin din natin yan, no? Hindi lang sa region, dapat mayroon din sa national. Kasi minsan hinihingian natin ng letter letter from or memorandum from national. Kung yun talagang pinag-uutos dito sa probinsya or sa region na ganun ang patakaran. Kasi minsan nagsasabi sila pero wala naman sila may pakita. So, kailangan natin hanapin yon. So, ayan. At syempre, dapat yung mga may reklamo dyan, lalong-lalo na sa senior citizen, sa 40, huwag kayong matakot na tanggalin kayo.
Kasi matatanggal lang kayo kung nag-violate kayo. Meron kayong binalgar na ano, pero yung nagsusumbong lang kayo at kasi yung iba, ang problema kasi sa atin, takot matanggal. Kinakatakutan ninyo yung parent leader ninyo, yung mother leader ninyo. Sila dapat ang matakot kasi pwede silang matanggal kung kayo mismo ang magrereklamo dahil sa ginawa nila maling action. Yan, tandaan nyo lagi ha. Sila yung dapat na matakot. Kasi sila yung nasa gobyerno dahil merong babala ang national that time na nakaupo siguro hanggang ngayon si DSWD Gatchalian nagsabi siya na pag may mga abusado ng mga employee ng gobyerno or ng DSWD, pwede nating ireklamo yan, pwede nating isumbong yan. Kaya dapat, bago tayong matakot, mga tayo ng mga ebidensya, ang problema kasi, nakakapagtaka, no? Ang problema kasi minsan, hindi ka na pwedeng mag-video. Kasi pag nag-video ka, wiretapping. Ay pangyari, wiretapping. Ano yung ipapakita mong ebidensya kung bawal mag-video? Diba? Kailangan meron, ano ipapakita natin ng ebidensya kung halimbawa ikaw lang ang kausap, ikaw lang hindi pwedeng may kasama, di ba? Anong i-reason mo? Kasi tayo, pag nagreklamo tayo with evidence tayo, di ba? Bawal na yung kasi may private private privacy, etc. Paano natin yan ipaglalaban yung karapatan natin na magkaroon din tayo ng sariling copy, evidence, di ba? So, minsan, ang pangalan netong nagrereklamo Merly Balingasa, taga Bagong Bayan, Daragalbay. So, ayan po, balak ko nga sanang interviewin, kaya lang may pinuntahan din yata. At tinatawagan ko kanina, hindi siya sumasagot. So, siguro, may ginagawa. Kaya hindi ko na lang inistorbo. So, ayan. Huwag nating kalilimutan, pag may mga problema, huwag tayong matakot, manalangin po tayo, at may karapatan po tayong magreklamo. Huwag po tayong matakot. Tawag po tayo ng 888. Explain natin doon tayo magreklamo. Pwede naman na itago yung pagkakakilanlan mo kung takot ka ba sa pagrereklamo. Pwede naman nilang itago, pero kahit na itago mo yan kasi sila ang magko-connect doon, di ba? Nireklamo yung DSWD, i-connect ka doon. Kasi ganito, may nagreklamo ganito. Sa bagay, pero pwede naman na palabasin nila na may concerned citizens na nagreklamo na yung tao na yon na walang alam, di ba? Pwede naman ganun, na palabasin na ganun. Kaya minsan, pwede kang magreklamo na hindi mo sasabihin yung pagkakakilan niya. So, dun sa 888 mismo. Malaki rin ang naitutulong ng 888 kahit medyo mabagal kasi talagang hindi katulad that time na pag nagreklamo ka, pag tumawag ka, lalo na pag personal sa 888, pag tumawag ka, action agad. Lalo na pag personal na pupunta ka ng Malacanang Action Center, tapos doon ka magrereklamo, i-interviewin ka ng personal. Ang bilis. Ngayon po, mabagal ang proseso. Nakakalungkot kasi siguro, nagbago ng administrasyon, nagbago rin yung mga tao doon. Siguro, yun ang instruction sa kanila. So, that time kasi, may humingi ng tulong sa akin na regarding dun sa bill ng ospital na hindi pinapalabas, 1 week na, magto 2 weeks na, then yung matanda na na-stress na. Na-stress na dahil sa bayarin, tapos ayaw niya na mag-stay sa hospital. Yan po yan nangyari sa Pangasinan. Sa Pangasinan po. Tapos, punta ako ng Maynila,
kasama ko, tinagpo ko yung, yung apo niya, yung anak ng, yung apo niya, tinagpo ko dun sa, sa Cubao, sinamahan ko doon sa Malacanang Action Center. Alam mo ba, nung sabi ba naman nung nandun na kami, makakapaghintay po ba kayo after 1 month, ganito, na makakalabas si tatay kasi may processing pa po yan. Sabi ko, hindi naman ako ganyan yung yung pagkakaalam ko sa Malacanang Action Center. Kaya nga Action Center kailangan action mo agad. Kasi, kaya nga, lumuwas ako ng Maynila para humingi ng tulong dito para makalabas si tatay ng maaga. Dahil nga na-stress na yung matanda doon, di lalong baka doon pa yung matuluyan, di ba? So, awa ng Diyos, inaksyon na naman nila kasi ngayon yung pagkasabi ko nga na hindi ko first time humingi ng tulong dito. Marami na akong sinamahan dito na tinulungan ko at personal ko rin na problema na nakatulong sila sa akin. Maraming beses na. So, yun, inaksyon na nila agad. Tapos, ngayon, yung nakalabas yung si tatay, madali lang. Namin, pag uwi nung apo, hapon nakalabas na. Di ba? Ang bilis lang ng action. Alam mo ba kung ano yung tumulong? Tinawagan ng Malacanang Action Center yung DSWD na nakakasakop sa Pangasinan, kung nasaan yung malapit-lapit na hospital. And then, nakahingi pa sila ng ng tulong sa Ako Bicol. Malaki rin yung naitulong ng Ako Bicol Party. So, ayan. Maganda yung dahil mabilis talaga siya umaksyon. Para itong huli, last year, nagpunta rin naman ako ng Malacanang Action Center para tulungan yung mga nagrereklamo na sa isang government agencies na masyadong abuso sa kanyang posisyon. So marami siyang mga hindi magandang gawain na hindi dapat pamarisan ng iba na nakaupo. So ayan, talagang marami sa kanyang reklamo, hindi lang 10, hindi lang 5, marami po. Kaya, sinamahan ko doon, 2 lang muna sila na sinamahan ko, and then, alam nyo ba, until now, ang tagal ng proseso. And then siguro, wala na siguro yun. Kasi sinulatan ng Malacanang Action Center yung Central. Central, yung mismo, yung nakakasakop doon sa government na yun, higher position. Kaso, until now, wala pa rin. Ang sabi, gumalaw yung, alam nyo na, transaction, at ngayon, sa ombudsman naman. And then, after ombudsman, wala pa din nangyari. So, super powerful talaga. No? Kapag ganito yung makakalaban mo or nirereklamo mo, ang hirap. Ang hirap, lalong-lalo na pag yung isang tao, pag powerful talaga, pera talagang daming pera. So, mahirap talaga na pagdating sa mga batas, hindi mo alam kung talagang matutulungan ka. Diba? Siguro kung panahon ni Duterte yan, panahon ni Pangulong Duterte yan, baka sakali na sipa na siya. Kaya lang hindi ganun yung administrasyon natin ngayon. Masyadong mabait yung administrasyon natin ngayon. Hindi ko alam kung mabait pa talaga or di ba? Anong problema mo, Bunson? Nagugutom ka? O, tinitingnan ako ng aso ko. Dito ka. Tinitingnan ako kasi, aray, nagugutom na daw siya. My God! Alisin, baba. Tingnan mo, masisira yung headset. Baba, dali, baba. Ayan, kita mo na. Pinapatigil na ako ng alaga ako. Diyos ko, day! Nakita nyo? O, yan sa camera. O, yan yung alaga ko. Ayan. Pinapatigil na ako magtalak-talak. So, ayan. Total, mayroon na lang tayong 3 minutes. Kaya,
Maraming pong salamat sa lahat na nag-antabay kasi itong makulit kong alaga, pinapatigil na ako. Kasi sabi niya tapos na daw, huwag mo makagatin yan. Ayan, good evening Sir Rudy Candano. Thank you for watching. Ayan. So, ayan po, tapos na po ang ating programa. Maraming salamat po sa lahat na nag-antabay and then sa lahat ng nanood sa akin. At salamat din po sa nag-share, sa nag-likes ng aking video ngayon. So ayan, sabi ng aso ko, tumigil na daw ako sa kadadaktak. Dahil inaantok na siya, nagugutom na siya. So ayan, maraming salamat po mga OFWs. Mag-ingat po kayo dyan. At soon, magkakaroon tayo ng programang para sa inyo, ng mga OFW. Wait lang kasi malapit na. So, ipag-pray din natin na mabilis na mangyari na yon. So, ayan po, sa lahat pong nag-antabay, first, second, third, local, national, and international. Good evening, everyone, and thank you so much for watching. Bye, everyone! See you tomorrow! Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol.